Hey guys, what's up? My name is Shanwin and today tara panoorin natin yung bagong upload. Mainit-init pa yun guys, 43 minutes pa lang. No? Galing kay Gossip Central. Gossip Central, wag mo kaming kakalimutan. Yung paglago ng channel mo, grabe no, ang bilis-bilis. Kailan lang nag-umpisa? Ilan pa lang ba yan na nag-umpisa tayo? Kapatid na Gossip Central. No? Konti pa lang yan na nag-umpisa tayo. Pero tingnan mo, syempre, magti-thank you tayo kay Mang Rene sa Kalam. Hindi dahil kay Mang Rene, hindi natin madi-discover si Gossip Central. At the same time, syempre, di ba? Dapat itong si Mang Rene, magpalit na ng kanyang YouTube channel. No, yung pangalan. Hindi lang, kanina pinapanood ko yung isang video niya, tawa lang ako ng tawa. Dapat ang pangalan mo, si Mang Sulsul. Ayun nga, no? So, i-play natin tong bagong video niya, no? Ni Gossip Central. Pero guys, magpo-focus lang po tayo definitely dun sa part ng kanyang commentary about sa, napanood na po natin ito. Yeah, sabi ko nga, nag-comment na ako. Naiyak ako dun sa kwento nung kasama ni, tawag dito, nung kanyang kasamahan. Ayan. Itong si Gossip Central, lagi itong may mga kasalamuhang kasagutan eh. Okay. Tara, panoorin natin. Ito gawa ni Gossip Central. So, eto na naman tayo. Makikisabay at tutulong sa mga taong nakapagpamulat kung ano nga ba ang totoong mukha ng isang Raffy Tulfo. Paano ba to at hindi na yata alam ni Raffy Tulfo at sa mga tangang vlogger niya kung ano ang unahing gawan ng kwento para makapag-damage control ang mga ito. Yun bang parang yung sakit nila nagkasabay-sabay na at hindi na alam kung ano ang uunahing gamutin? Imagine, kung ano ang pakiramdam ng nagsabay ng LBM at ubo. Yung kada bugso ng ubo mo, sumasabay naman ang labas ng taing kasing baho ng bunganga ni Melo. Yun bang tila napakamalas mo na dahil dalawang sipon ang nagsabay tumama sa'yo tapos kada bahing mo tila sumasamang utak mo? Para lang klaro, imposible pala yung mangyari sa mga Tulfonatics at Ampalaya dahil wala pala silang utak, no? Ano na naman ba ang pinagsasasabi ko? Ito yung tungkol sa mga sundalong nagkukundena sa ginawang pagtawag ni Raffy Tulfo na duwag ang kanilang kabaro. Siguraduhin namin makulong ka, pero dapat tanggalin ka muna namin sa servisyo. Alam mo, sir, ito ako muna magsalita, makinig ka. Duwag ka, sir. Nakakatakot ka. Baka pagdating sa enkwentro, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan na, nakakita ka ng kalaban, baka tumakbo. Guys, mabilis lang pala, no? Dun sa mga hindi pa po nakakaalam. Please don't forget, alam niyo na gagawin niyo, guys. Subscribe tayo kay Miss R, no? Ito, isa sa mga suki natin na nakikita at nakakasabay tuwing nanonood tayo ng mga live nila Attorney Debayan. No? Nasa 427 subscriber na po siya and she's making, well, marami, halo-halo ang kanyang mga nagiging video. Before, nakalimutan kong i-highlight dun sa akin mga previous videos yan. Kayo na pong bahala ang support po tayo, paabutin po natin ng 1,000 and so. No? First time, no? Yung flavor ng pagre-react nito ni Miss R, no, ni Ma'am Rosany. Ano siya eh? It's witty, it's perky, and matutuwa ka, hindi yung gaya ng ginagawa namin. Dito talagang juicy yung dating ng kanyang mga reactions. Pero lahat po yan ay malaman. So please, go right ahead. Pabutin po natin ng 1,000 ito and so. No, the more na lumalaki ang community natin dito sa pagko-content ng politics, the more the better. No? Ayan po. Balik na tayo kay karipas ng takbo, iwan mo yung boots mo, takbo ka. Saludo ako sa mga sundalong ito dahil tinitindigan natin pinaglalaban nila ang kanilang kasamang nagsusuot ng kaparehong uniforme. Hindi katulad nitong kalbong to. Binastos ka na ni Raffy Tulfo sa hearing ng committee na pinamumunuhan mo
10 ng iyong kabaro. As in ha, harap-harapang pang-iinsulto sa harap ng sambayan ng Pilipino, pero Ito na nga guys yung sinasabi ko. Okay, ito na guys yung sinasabi ko. Imagine niyo, no, I hate to say this, saludo tayo kay Senator Bato de la Rosa. Pero sana, mas magkaroon ka ng balls kay Pau Chief Acosta. Ngayon nagsalita na yung mga retired general. Naintindihan natin that you have your limitations as well pagdating sa ganito. But then again, please, protect your people. Protect your kind. Diba? Alam mo, one thing kung bakit maraming mga empleyado sobrang mahal na mahal nila ang kanilang amo because yung mga among yun, hindi lang marunong mag-lead, but they also know how to protect their people at times that they are being attacked. Diba? Maraming naniniwala that Raffy Tulfo is a very powerful man. Okay, maybe it's true. Diba? Maybe it's true. Magkapantay silang dalawa ni Senator Bato eh. Actually, mas mataas pa nga si Senator Bato. Bakit? Well, for starters, Senator Bato naging PNP chief. Alam nyo ba, again, alam ko maraming beses ko na nabanggit. Marami po akong mga kaklase na taga Bucor. At marami silang magagandang nasasabi about kay Senator Bato. Napakabait daw na tao yan. Hindi authoritarian ang kanyang mga pag-atake. No? May mga nagsasabi that he's a very father figure as a head. Pero as a father figure, Senator Bato, dapat din pinoprotektahan mo ang inakay mo. Lalong-lalo na kung sila nagiging biktima ng pang-aabuso ng ibang tao. Okay? Gaya ng nangyayari dyan sa Hindi mo ba naiisip kung paano nade-demoralize ang mga kapulisan dyan sa loob ng Senado every time na pinapatawag? Pati yung mga karapatan nila under the Constitution, hindi na na-uphold. Like yung right to self-incrimination. Imagine niyo, yung beses kayo nagkaroon ng investigasyon dyan, may kaso na, pero tanong pa rin kayo ng mga tanong. Then pag hindi kayo sinasagot, because nga dun sa rights nila for self-incrimination, kino-contempt nyo naman. You know better, Senator Bato. And this is why it is very disappointing for someone like me. No? To see and watch someone like you na walang nagagawa para sa mga kapulisan. Diba? Ulitin natin, hindi naman natin sinasabi na lahat ng pulis ay mabubuti. Pero hindi lahat ng mga pulis ay may mga ginagawa ring masama. I-preserve po natin yung integrity ng ating mga kapulisan. So they will continue to do better and better and better every single day. Paano may inspire yung mga kapulisan natin kung hinahayaan yung pakain dito kay Raffy Tulfo? Diba? So, ikaw pang ugok ka ang humingi ng dispensa at sorry kay Tulfo? Pwede ka ba namin ngayong sabihin duwag, ha? Senator Bato de la Rosa. Akala ko ba pulis ka? Pinagbabastos na ang mga kasamahan mo na naka-uniforme sa harapan mo, ikaw pa ang nagpakumbabaan ni Malistik Bombastic. Ikaw, Gossip Central, sobra ka na. No? Maraming strike ka na. Imagine mo, para ka na si Attorney Claire kung ano-ano nakakalkal mo. Ayan. Noon hanga siya sa drug war, ngayon failure na. Tanungin niya taong bayan sino siya para mag-judge ng failure ng drug war. Tanungin mo yung ordinaryong tao. Ngayon, kung ano ang masasabi nila about sa drug war, failure ba ito o hindi? Tanungin mo. Pero dito, mabait pa rin naman siya dito sa niya. Sa pagsasalita niya, presidential aspirant. Kalbulastik. Sarap mong sabunutan, tado ka. Naduwag ka kay Raffy Tulfo? Alam nyo, aking napag-connect at napagtando. Kaya ba sinabi ni self-proclaimed TSWD Secretary Erwin Tulfo na hindi na-confirm ang appointment dahil di umano
Siya ay isang Amerikano na katulad din ni Raffy Tulfo tapos papasok na sa politiko biglang, ay, Pilipino kami. Hindi pala kami Amerikano. Na itong si Raffy Tulfo ay hindi tatakbo bilang Pangulo sa 2028. Dahil nakikita nila at alam nila na hindi pa man nagpapahiwatig ang hindi duwag na Raffy Tulfo na tatakbo bilang presidente ay lumalabas na ang kanyang napakabahong. Ito, Gossip Central, masabi ko lang. Doon sa naging ni Idol, no, sa kanyang statement regarding sa manifesto, tinawag niyang fake news, did not confirm nor deny that he is going to run for the 2028 election. Gaya ng sinabi ni Erwin Tulfo. Erwin Tulfo was very firm with what he said. No, panghawakan natin yan. He said that he's not going to run for a higher position. Okay? Though he said na ang kanyang kapatid na si Raffy Tulfo ay hindi raw tatakbo for 2028. This is his statement and not the statement directly coming from the mouth of Raffy Tulfo. After which, sinabi niya na wala sa utak niya, but that doesn't mean hindi papasok sa utak niya by 2028. Another thing that he also said, that by that time, doon na tayo magde-decide kung sino ang pipiliin. Pero hindi rin niya sinasabi na wag niyo akong piliin dahil hindi po ako tatakbo. So, walang solid statement si Raffy Tulfo tungkol sa 2028. Wala sa utak niya. And by the time na mangyari ang 2028, that is when we decide. Na? Kasi very firm siya when he said, wag niyo na akong isama sa survey. Pero wala siyang firm, no? Walang confirmation rather, na hindi siya tatakbo by 2028. Ang sinabi lang niya, wala daw sa utak niya as he speak. Nung time na film yon. Diba? Pagkatao, kasing baho ng malaing burnal na bunganga ni Melo at Dado. Ano ba ang karapatan mong tawagin na duwag ang isang sundalo ha, Raffy Tulfo? Dahil lamang sa pag-atras niya sa kasal at magpatali sa isang tao? Una, personal na buhay niya yan, wala kang karapatang makialam. Chismoso ka kasi masyado. Umamin ka nga. Ikaw ang original Gossip Central, ano? Kulang na lang nakalat ka rin mo sa pananakot mo na kapag ka hindi itinuloy ang pagpapakasal, ay ipatatanggal mo sa serbisyo. Napakakapal din talaga ng apog mo, no? Hindi kaya mas duwag ang isang lalaki na nag-abandona ng kanyang asawa na buntis? Hindi kaya mas duwag ang isang tao na sa halip na harapin ang responsibilidad sa asawa at anak, ay mas piniling magpatangay sa puting ban at sa Amerika mapadpad? Hindi kaya mas duwag, Senator Raffy Tulfo, ang hindi magsustento sa mga anak? Hindi kaya mas duwag, Senator Raffy Tulfo, ang isang lalaki na hindi maamin sa interview ang totoong bilang ng anak? Sino ang mas duwag? Ito pa ang nakakatawa sa kapal ng pagmumukha mo, Raffy Tulfo. Pagkatapos mo lait-laitin ang sundalo na namatay sa engkwentro na duwag, may mukha ka pang makiramay. Sa halip na humingi ka ng pasensya sa mga sinabi mo, aba, ang gusto mo pang panabasin nakikiramay at nakikipagtalamhati ka? Paggawa niya ng trabaho niya sa operation, it so happen, sadly, isa siya sa nasawi. Hindi lang naman siya, dalawa pero isa siya doon sa nasawi. So ma'am, huwag kang papaapekto ma'am. Inuulit ko, doon sa mga bashers, sorry ha, napakabobo. Nag-sorry na siya pero sasabihin niyang bobo. Okay, ngayon. Kaya sabihin ni Idol doon sa mga sumulat nakiisa sa manifesto na bobo sila? Ay, hindi. Sinabi nga pala niya fake news yun. Wala kayong magawa sa buhay, mas mabuti siguro, magdasal na lang kayo, makakatulong pa kayo, idasal nyo na lang kaluluwa ni PFC, Grabe, no? Tapos biglang nag-shift dun sa part na, okay, siya na yung naging mabuti. Siya ito yung si Idol Raffy nagtatawag ng duwag-duwag yung tao. Tapos ngayon, siya na ngayon yung mabuti. Which is, painggan yung mabuti. Ako, while I was watching this, again, madalas kasi guys, pagka before ko piniplay yung yung mga videos ni Gossip Central, napanood ko na po yun. Okay? Pero dito, naiyak talaga ako dun sa kwento
nung kasamahan ni PFC Kanlog. Sal yung mga sarili nyo para hindi na kayo maging para naman maging Napakatalino talaga nito ni Raffy Tulfo. Saludo. Sinabi salute. talino rin kayo, di ba? Hindi din talaga makapal ang pamumukha mo, no? Alam ko na Gossip Central, kaya ang tagal mong ma-upload to. Habang ginagawa mo, dumudugo na yung utak mo sa inis. Hindi ba kaya kaduwagan ang hindi pagtanggap na meron kang nagawang mali at ang hindi paghingi ng despensa? Isisingit ko lang ang comment na to. Grabe, sa Reddit may mga topic na din pala tungkol sa kabastusan mo, Raffy Tulfo. This is an eye-opener. Ganyan pala siya. Kawawang sundalo na gamit pa para sa YouTube views. Sinabi na nga na pupunta sa operation. Hindi pinakinggan kaagad. Below the belt pa yung mga sinabing pangungutya. Nakaka-demoralize ngayon. Parang party to be blamed siya sa nangyari sa pobreng sundalo. Ang masaklap, maraming fanatic na bubutante yan. Hay nako, Pilipinas, wala nang pag-asa. Siguro habang nagbabarilan, tatakbo ka, sabay siguro sigaw mo, Mama, nandito ng kalaban, tulong mama. O dili kaya, nakatalok bungkat, nagdadasal, tapos tinatawag mong mama mo. Ito, Raffy Tulfo, ang kwento ng kasama ng sundalong tinawag mong duwag. Sundalong duwag na nag-alay ng kanyang buhay para maidikta. Doon sa mga mababa ang luha, kumuha na kayo ng tissue. Ako, may remnants pa ako ng luha sa gilid ko eh. Kasi dito lumalabas guys. No? Pinatras ni PFC Kanlog ang mga kasama niya para mabuhay sila. Pinili ni PFC Kanlog na siya yung mawala para lang mabuhay yung iba niyang kasama. Ito yung tinawag na duwag. No? Imaginein mo kung ano yung nawala dun sa anak nito ni Madam Daisy. Nawalan ng ihemplo ng inspirasyon ng anak mo sa katapangan at tunay na katapangan. Kung iyan, dinaan mo sa maayos na usapan na hindi na kayo umabot sa nagtulfuhan. Pag tinanong ba kita, nagpabaranggayan na ba kayo? Before ka man lang ba nagpatulfo? 'Di ba? Baka sana naayos kayo. Sana, pinakinggan at pinili ni PFC Kanlog na sumama sa pag-atras. Pero nung ginawa niya, pinatunayan, tama nga yung sinabi ko. Pinatunayan lang ni PFC Kanlog na matapang siya at hindi siya duwag. Sa pagkawala ba ni PFC Kanlog, nakuha mo na hustisya mo? 'Di ba? O dagdag sakit para sa'yo? Tas ang kanyang mga kasama. Pakinggan at namnamin mo o nawain mo at nang makonsensya ka sana. Kabagay maging sundalo sa nakakatakot ka. Ito ipaparating ko sa Philippine Army para malaman ng Philippine Army yung Ito ipaparating ko sa Philippine Army para malaman ng Philippine Army yung pagkatao mo. Gabi. Siguro mga alas 10 ng gabi yun. Alas 10 ng gabi, naglakad kami hanggang maging alas 4:30. Doon, pagsapit ng alas 4:30, doon na kami nakabangga ng kalaban. So ongoing na firefight. Sa sobrang kasi marami kasing doon kakahuyan din bahay. Maraming pwedeng pagtaguan talaga yung kalaban. So habang tumatagal yung laban, hanggang pasikat na yung araw, doon na kami pinaikutan ng kalaban. So nag-decide yung officer namin na mag-retrograde na o mag-backtrack na. So ako yung last man kasi na umatras. So sabi ko kay Late Kanlog, Sergeant, withdraw ka na doon. Ako yung last man. Pero sinabi niya, hindi. Mauna ka na doon. Mauna na kayo. Kasi pag sabay-sabay tayong matras, mauubos tayo. Ika-cover fire kung muna kayo. So matras ako. Naghanap ako ng posisyon para ma-cover fire siya. Pero bago noon, pagdating ko sa posisyon ko, tiningnan ko siya.
tinamaan siya ng M23 grenade launcher. Tuminapon siya. Pero tinawag ko siya, Sergeant Canlog, okay ka lang ba? So suminya siya ngayon, thumbs up. So, ibig sabihin nun okay siya. Napangiti pa nga siya eh. Pero nung nagka-cover fire na ako, tinawag ko siya ulit. Sergeant, withdraw na. Yun yung time na hindi na siya umimik. Tinawag ko pa siya ulit ng pangatlong beses. Hindi na talaga, wala nang late Canlog na nagsalita. So yung time na pala yun na yung time na tinamaan na siya. O sabihin natin, sa ginawa ni late Canlog, napahanga kami lahat. Sa tapang niya, sa dedikasyon, lakas ng loob, para harapin yung kalaban. Pero ganun pa man, hinusgahan pa rin siya ng mga tao. Ano, idol, napatunayan na ba sa'yo ni Canlog na siya ay matapang? Napatunayan na ba niya sa'yo na hindi totoo yung sinabi mo? Na tatakbo siya sa sayan ng nanay niya? Iiwan niya yung mga kasamahan niya? Napatunayan na ba niya sa'yo? Napatunayan na ba niya sa'yo na hindi fake news yung sinabi mo? Diba? Okay na ba? Diba? Wala ka man lang pinapakitang remorse? Tama naman si Gossip Central eh. Nagkaroon ka pa ng kapal ng muka, no? Na magpahiwatig ng pakikiramay after what you have said dun sa tao. Yung sinabihan mong magtatago sa sayan ng nanay niya, yung pa yung nag-cover sa mga kasamahan niya para mabuhay. Kaya mo rin bang gawin yung ginawa ni PFC Canlog? Doon sa nangyari kay PFC Canlog, sana nakuha na nung nagpatulfo sa kanya yung hustisya na gusto niya. Kaya hindi mo maalis sa mga tao kung bakit ikaw ang sinisisi sa pagkawala ng tao. Obviously dito, pinatunayan niya na hindi totoo yung mga pinagsasabi ni Raffy Tulfo. Alam mo yung salitang nakakalalaki. Sa tingin ko, yun yung naging dating dito kay PFC Canlog. Yung mga sinabi ni Raffy Tulfo sa kanya, nakakalalaki. So in his retaliation, anong ginawa niya? Pinatunayan lang niya na hindi siya duwag. Kailangan ba merong mawalang buhay para lang mapatunayan? Diba? Sige, sabihin na lang natin. Okay, mag-agree tayo dito kay Raffy Tulfo na in line of his job, there's a possibility na pwede mangyari yan. Ayun naman pala eh. Alam mo naman pala eh. And yet, tinawag mong duwag yung tao. Diba? Di may tsura, batang-bata pa yan. Marami pang pwedeng mangyari sa buhay niyan. Diba? Tapos sasabihin mo na sinisiraan ng programa mo. Eh, paano yung buhay ng taong to? Paano yung mga naiwan yan? Inisip mo yung programa mo. Inisip mo yung sarili mo. Pero hindi mo naisip yung mga nasabi mo. Na ikinasakit ng loob ng tao. Diba? Puro sarili mo. Ikaw.
Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-share nyo na rin yung thoughts nyo after watching this. Nag-agree din ba kayo o meron kayong ibang twist, no? Ibang nakikitang anggulo. Nag-agree ba kayo na pinatunayan ni PFC Canlog na hindi siya duwag? Na hindi totoo, natatago lang siya sa saya ng nanay niya? Kung sakali man dumating yung punto na magkaroon ng inkwentro na siya di umano ang unang tatakbo. Na in truth, siya yung nagpaiwan para lang mabuhay ang iba niyang kasama.